Okay class, good evening. So, discuss natin to. Second problem natin for non-rectangular section. So, yung hapon, yung diniscuss natin, yung rectangle na may cut. So, ngayon naman, meron tayo ditong parabolic beam. By the way, kinuha ko ito sa reviewer ng ERC. So, sa kanila ulit dito. Ayan, ang problem natin, meron tayong parabolic beam na merong base sa 400 mm, effective depth 400 mm. Yung steel cover natin ay 100 mm, meaning yung total depth ng beam natin, total depth ay 500 mm. So, given yung F prime C, given naman yung Fy, tapos si AS din, given din. So, ito ay analysis sa problem. So, i-analyze natin yung beam natin, tapos hanapin natin yung A, o yung depth ng compression block, yung equivalent stress block, tapos yung capital letter C, o compressive strength ng concrete, tapos yung ultimate moment. So, gawin natin class. Kamukha nang diniscuss natin kagabi. So, ito. Kapag nag-summation forces horizontal tayo, kasi kahit naman rectangular or non-rectangular, yun pa rin naman ang procedure. So, kapag nag-summation force horizontal tayo ay equal sa 0. So, C equals T, o compressive strength ng concrete equals tensile strength ng bakal, ay 0.85 F prime C, AB sana kung ito ay rectangular. Kaya lang, since ito ay non-rectangular, so for general approach, area ng concrete equals AS, assuming na mag-yield yung bakal, FY. So, note natin dito, assume steel will yield. So, singly lang naman ito. So, gawin natin, 0.85 F prime C. So, yung AC natin, since parabolic naman yung beam natin, so mahahanap natin to using SPP o yung squared property of parabola. Makukuha natin yung relationship ng base dun sa height. So, using SPP, ang drawing natin. So, ayan. Using SPP natin. Kung ito yung vertex ng parabola natin, di ba kapag gumagamit tayo ng SPP, kailangan yon with respect sa vertex. So, ang total depth ng beam natin ay 500. Tapos, yung height na, yung base naman nito, yung buo na to ay 400. So, ibig sabihin, yung mula sa vertex, papunta doon sa 500 na yon, ito, ay 200 mm. So, 500 yung total depth, 500 mm naman, 500 mm yung total depth, 200 mm naman yung base ng parabola. So, ang kailangan natin, hanapin yung area ng concrete. So, given na nandito yung tension bars, yung area ng concrete natin, syempre, yun nasa taas na portion kasi yun ang compression side. So, kung i-illustrate natin, so, kunwari, ito yan. So, ang hinahanap natin ngayon ay yung area na shaded ulit na to. So, para mahanap yan, eto ngayon, pangalanan natin na eto si AC. So, para mahanap yan, so pangalanan muna natin ito. Kunwari, ito si X value natin. So, si X value natin, since yan yung base natin, o yung kalahati pala ng base ng parabola ng beam natin, so ito, since ito yung magiging height, ito yung hinahanap natin na value ng A. So, using SPP, o squared property of parabola, so, X squared natin, 200 squared is to 500 equals X squared is to A. So, isolating X, i-isolate natin, 200 squared divided by 500, 80. So, square root ng 80 ay 4 square root of 5, 4
square root ng 5. Since yung a natin na hindi naka-square, so yung a ay papasok within, doon sa loob ng square root. So, ito na yung value natin ng x in terms of a. So, alam natin ang area ng parabola. Kung babalikan natin yung theory sa second degree spandrel, kung baka masanay ka lang ng ganitong itsura, so drawing natin ng ganito. Sa second degree spandrel, so ito yon, second degree. Sa second degree ng spandrel, ang area nito, yung area na yan ay equal sa 1/3 base times height. So, kung ito-drawing natin ng buo, yung rectangle natin, yung pinanggalingan ng parabola, so kung yan ay 1/3 at yung height ay base, yung height ay h, tapos yung base naman ay b, so yung natira na to ay magiging 2/3 ng base times height. So, mako-compute natin. So, yung parabola pala natin, yung area ng concrete natin ay equal sa yung height 2/3 multiplied by yung height natin ay a, multiplied yung base natin ay 4 square root of 5a. Kaya lang, yung mapapansin mo yung x dito ay kalahati lang yon nung original na base. So, ito lang yung x natin, no? So, ito yung x. So, kailangan pa natin ng isa pang x. So, magiging twice ng x. Twice ng x. So, yung x natin ay 4 square root ng 5a. Ito ay equal sa 1024 pi multiplied by 270. So, makompute natin si a. Si f prime c nga pala ay given. Hindi ko pa pala na-rewrite. 0.85 times 27 times 2/3 times 8 natin times 2 times 4 square root ng 5a equals 1024 pi times 270. So, yung value ng x natin ay equal sa 215.96 millimeters. Since yung f prime c natin ay 27, therefore yung beta factor natin ay automatic 0.85. So, yung c natin ay 215.96 divided by 0.85, 254.07 millimeters. So, tandaan na yung solution natin na to, yung lumabas na sagot natin na yan, ay based pa lang sa assumption na mag-yield yung bakal. So, kamukha ng lahat ng singly problems natin, kailangan natin itong i-check sa FS. So, check FS. FS ay equal sa 600 multiplied by effective depth natin na 400, hindi 500. So, 400 lang yan. 400 minus C, 254.07 divided by 254.07. So, yung FS natin ay equal sa 600 multiplied by 400 minus 254.07 over 254.07. Ito ay equal sa 344.62 megapascal. At mapapansin natin, since ang Fy lang natin ay 270, so greater than Fy but less than 1,000, therefore, ito ay under ng transition region. So, kung transition region ito, para makompute natin si MU, kailangan natin ng reduction factor. So, tama na yung A natin kasi nag-yield naman talaga yung bakal. So, tama yung assumption. Ibig sabihin, tama rin itong A natin na to. So, yung C na lang, compressive strength ng concrete. So, yung C natin ay equal syempre sa 0.85 F prime C area ng concrete. So, yung area ng concrete natin, ito yun. Ito yung portion na to. So, kapag i-plinag natin yung values ng A natin dyan, since na-prove naman natin, so may value din na may F prime C natin, so masasolve natin yung C natin na value. Pero, para mas madali, since sabi mo naman dito, yung compressive force ay equal sa tensile force, so ibig sabihin, kapag na-compute mo yung T, equal na yun sa C. Ano ba yung T? Diba AS Fy? So, Fy yung ginamit natin kasi nag-yield niya yung bakal. So, yung AS natin, 1024 pi, 1024 pi, multiplied by Fy natin, 275. 270 pala.
270. So, yung T natin ay equal sa C, equal din ito sa 1024 pi times 270. So, 868,587.54 newtons. So, yan, meron na tayong value ng C. So, si MU na lang. Since para sa MU, kailangan natin ng reduction factor, so isolve na natin. 0.65 plus 0.25 multiplied by Fs minus Fy over 1,000 minus Fy. So, reduction factor natin na equal sa 0.65 plus 0.25 times yung Fs natin na 344.62 minus 270 over 1,000 minus 270, 0.67555, so 5554, so 0.655, so gawin na lang natin itong 6, 0.6756. Since meron na tayong Mn, ay reduction factor, masasolve natin si Mu. So si Mu ay equal sa reduction factor Mn. Yung Mn natin, 0.6756 reduction factor. So si Mn natin, pwede natin kuhanin in terms ng C or T. So siguro, rely na lang tayo para kay C. Ay, kay T pala. So, 1024 pi multiplied by 270. So, multiplied by yung D natin na 400 minus yung A natin, 215.96 over 2. So, may masasolve kang value dyan. At yung value mo ulit na masasolve na yan ay mali ulit. Tulad ng last video natin, mali ito kasi nga, tandaan na yung figure natin ay non-rectangular. So, ibig sabihin, yung location ng centroid nito ay hindi nasa gitna. So, hindi yan A over 2. So, yung location ng centroid niyan, dapat kuhanin natin by Varignon's theorem o kaya, kung alam natin yung formula ng centroid ng parabola, so kaya rin kuhanin. So, since meron naman tayong available na formula para sa pagkuha ng centroid ng parabola, so gawin na lang natin. So, maging 400. So, ang centroid ng parabola mula sa vertex ay 3 over 5 A. So, yung A natin ay equal din sa 215.96. So, tandaan, yung 3 over 5 na yan, class, ay ito. Ito yung 3 over 5 ng height natin, o this time naman ay A. So, yung 3 over 5A, yan yung barred wire natin. Mula yan sa extreme compression fiber. So, ang kailangan natin, kapag nag-moment ka dyan, so yung moment arm na to ang pakay natin. So, yan ay D minus barred wire, where si barred wire naman ay 3 over 5A. So, masasolve na natin. Mu ay equal sa 0.6756 times 1024 pi times 270 times 400 minus 3 over 5 times 215.96. Ito ay equal sa 158.6896, so 69 kilonewtons meter. At ito na yung ating final answer.